what's up mga padreng? So ito yung dinala kahapon na motor, yung Skygo 100 ba yan pare? Oo. Ilang linggo na stock yan sa pagawaan? Yung ano na, nasa mag-isa ng Mag-isang buwan. So yun, dinala dito ni padreng, hinakot na lang ng kulong-kulong. So patay, ayun o, patay na muling nabuhay. So yan ang ginawa natin kahapon, so okay na siya. Naman mapagpalang umaga sa inyong lahat mga padreng. May dinala rito Skygo, hindi ko alam kung 110 to o 100. Pinull out ng may-ari sa pagawaan dahil ilang buwan na daw na nakatenga doon at hindi mapaandar. So yan ang ating aalamin mga padreng. So sa pagtro-troubleshoot ng ganyang motor mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step alam natin yung guide kung paano natin sisimulan yung ganyang issue. So tatlong bagay lang yan mga padreng. Isa sa compression, isa sa kuryente, tsaka gasolina. So unahin na muna natin yung kanyang compression. Checkin natin kung may presyon. Ayun, matigas naman, may presyon. So okay, sunod natin, check natin kung may gasolina. Check natin kung may gasolina. So yun, may gasolina. So ang isusunod natin dyan, siyempre kung may kuryente. So gawin natin, center stand na muna natin yung motor. Bigat, so center stand muna natin. So yan, naka center stand na. Ayun ang gawin natin, tanggalin na muna natin tong kanyang high tension wire. So ito, check natin kung may kuryenteng lalabas natin. May kuryente. Oops, yeah. So yun, walang kuryente mga padreng. Ito. So wala talaga. So hindi talaga andar. So walang kuryente. So wag na natin pilitin at walang kuryente, hindi talaga andar. So i-check na muna natin tong motor na to kung naka battery operated o primary type. So ito yung kanyang CDI. Ayan. So 4 pin ang kanyang CDI. Ayun, check natin yung susyan. Wala na ring susyan. So battery operated, red tsaka black. So ayan, 4 pin na yung kanyang CDI. Check natin yung kanyang stator. So ito yung kanyang stator mga padreng. Ito, kita ba? So ang kanyang stator, teka, madilim. So ayan, ang kulay green na may yellow, green, yellow, tsaka yellow. So ibig sabihin battery operated tong motor ni boss. So sa pagtro-troubleshoot ng ganitong issue mga padreng, dapat gumamit tayo ng battery para mas madali tayo mag-troubleshoot dito. So manghiram muna tayo ng battery. So ayan, hiram muna tayo ng battery. So ito, ikasa na muna natin ito mga padre para mas madali tayong mag-troubleshoot. So yan, napansin ko mga padreng, positive terminal na lang yun nandito.
Tapos yung negative, ito, nandito. So gawa muna tayo ng terminal para umabot dun sa loob. So gagawa muna tayo ng terminal ng negative. So ayan, negative. Kasan natin. So ayan na nga mga padre, nakabit na natin yung ating battery. Check na muna natin kung may supply. So ayan, good naman yung ating battery. Ang una nating hahanapin ay yung mga positive. Kasi napansin ko wala na siyang fuse. Hanapin muna natin yung positive. Kasi baka tumama sa body, masunugan tayo. So lagay natin yung clip sa negative. Ayan. Dalang hanapin natin positives. So mapapansin nyo, ito may positive na nakalaylay dito. Pindutin natin. So hindi siya umilaw yung positive nung sa starter motor to. So safety siya. So dito naman tayo. So ito, sundutin natin tong red na to. Ito, dapat iilaw to kasi positive. So yan, so ingat tayo dito. Ingat tayo kasi may supply siya. So wala nang positive dito. Itong black accessories wire. Sara na natin yung compartment. Mga padre, nga ang issue daw ng motor na to, ayaw mandar. Ilang buwan nang ginagawa nung shop at di pa rin magawa. Natambak lang yung motor, nagtagal doon sa pagawaan. So ginawa ni padre, kahit wala yung nagagawa, sinakay na sa kulong-kulong. So mga padreng, pansin nyo walang susian. So dito sa part na to, meron tayo makikitang red. Sundutin natin yung red. So okay, ibig sabihin hindi putol yung linya ng ating red. So eto, accessories wire black. So yan, iilaw lamang yan kapag may susian tayo, naka-on. So gawin natin, irekta natin, pagdikitin natin yung dalawa na yan. So ayan mga padreng, rinekta ko na yung kulay pula sa black. Check natin, so umilaw naman. So umilaw din to, ibig sabihin hindi putol tong black accessories wire. So lahat ng iilaw, ibig sabihin may supply. So umilaw din ditong black, ibig sabihin good. Good yung mga terminal dito sa socket. So ibig sabihin ito, hindi natin pwedeng indikit sa body at masusunugan tayo ng wire. So ayan, dito ito may black, ayan o. So laplapan ko na muna. So ayan, nalaplapan na natin, check natin. So yun, umabot naman. Okay. So pwede na tayo mag troubleshoot mga padre. So nandito yung kanyang CDI. Ito yung kanyang CDI. Tanggalin na muna natin to. Tanggalin na muna natin yan. Nasa kaliwa padre, ito yung pulser sa baba, negative, positive, ignition coil. So pag nakasaksak na ganyan, itong blue pulser sa baba negative, yung black positive, tapos ito ignition coil. So itest na muna natin. So ang gawin natin, magpa-positive na muna tayo. Lipat muna tayo sa positive. So naka-positive tayo mga padre, ibig sabihin lahat ng iilaw ay negative. So negative, negative, negative. So lahat ng iilaw ay negative. So okay, good. So etong blue na may ano ba to, red, wag na natin pakilamanan yan. Dito na tayo sumundot sa kulay green. So dapat iilaw. Dapat iilaw yung green. So good naman siya. Sunod naman natin yung ignition coil. Ito yung kanan sa taas, so dapat iilaw. So umilaw naman, good naman. So isunod natin yung ating ito accessories wire, yung black. So
Hanapin natin positive. So, lagay ulit tayo sa negative. So, sundutin natin yung black. Sundutin natin black. So, okay. Wala namang nawawala rito sa socket ng CDI. So, ikabit na natin tong CDI. Tsaka natin i-check yung kanyang high tension wire kung naglalabas na ng kuryente. So wala pa rin kuryente. Yan, wala pa rin. Ayun, meron na mga padre. Meron na. Isa pa. Merap tadya ka na, isa lang tayo eh. Nabobol pa yung motor. Kakuha tayo stand. So yan, gumamit na tayo ng stand mga padre. Check natin to kung may kuryente. Yan. Oops, wala. Wala. Wala pa rin. Kanina meron, ngayon wala. Okay. Ang gawin natin mga padre, mapapansin nyo to. Check tayo rito sa ating ignition coil. Yan, focus natin. Mapapansin nyo to. Ito. Check natin kung maglalabas ng kuryente to. Gutin na muna natin. Ito yung galing sa ating CDI. So ito, check natin kung maglalabas ng kuryente. So ito yung yellow na may black. Check natin kung maglalabas ng kuryente. Wala. So wala siyang linalabas na kuryente mga padre. Sa tingin nyo, anong problema mga padre? So balik natin, may gagawin ulit tayo. So mapapansin nyo to mga padre, yung blue na may yellow, so pulser yan. May gagawin tayo dyan. Bakbakan lang natin to. Tapos buksan natin yung kanyang compartment. Ito lagay natin sa positive. Positive, ito. Positive. Okay. Tapos may gagawin tayo. Ayan. Kunin natin yung high tension wire. So ito yung high tension wire. So sundot-sundutin natin yan. So ayan o. Walang lumalabas na kuryente. So wala siyang linalabas na kuryente. So double check tayo. Dapat negative tayo. So good. So naka-positive tayo mga padre. Fokusin natin dito. So, sundutin lang natin yan. Dapat maglalabas na kuryente.
So, sa tingin nyo mga padre, anong problema nan? So, ito yung kanyang high tension wire. So, napansin ko may dugtong dito sa part na to. Tanggalin na muna natin. So, ayan, binaklas ko na yung dugtong nila. So, naka-positive pa rin yung ating clip. Kabit na muna natin dito. Ating naiwagang stand. So, ayan. Sundutin lang natin yung blue. Ito, dapat maglalabas ng kuryente yan. So, ayan o, wala pa rin o. Ito, sinusundot lang natin ito. Pag ganyan ang issue mga padre, ang gawin natin, wala pa rin linalabas na kuryente. Tanggalin na muna natin to. Kasi kaninang chinecheck natin, nagkaroon siya minsan pero hindi nagtuloy. So, minsan lang naman nangyari yon. Nagkaroon pero hindi nagtuloy. So, may gagawin tayo dyan mga padreng. So, baklasin na muna natin to. Yung kanyang pulser. So, ito yung kanyang pulser. Ayan. Tapos, ito yung kadugtong. Papunta ito sa CDI. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng wire, lagay natin sa negative. Dugtungan ko muna to. Checkin natin yung kanyang wire kung walang putol papunta sa CDI. So, gawin lang natin. Dito na natin hindi nakikita. Ito na natin i-negative. So, ayan. Tapos, dito sa ating compartment, yung ating test light, ilagay, naka-positive pa rin naman tayo. Ibig sabihin, lahat ng susundutin natin, naiilaw, negative. So, ayan. Okay siya. So, ang gawin natin, ito pa rin yung ating socket ng CDI. So, taas ko lang. So, sundutin natin itong pulser, ito. Blue na may red, dapat iilaw. So, umilaw siya. So, ibig sabihin, hindi putol yung wiring ng ating pulser. So, ano kaya sira ng motor ni Padreng? Bakit ayaw maglabas ng kuryente? So, ang gawin naman natin mga Padreng, i-check na muna natin yung kanyang dito, pulser. Sa baba. So pag na-check natin yan, tulad nga ng sinabi ko, 100 ohms yung kanyang resistance pataas. So checkin natin to. Kung ilan yung resistance na binibigay. So tanggalin na muna natin yung kulay green. Negative. So kuha tayo ng tester. So ito yung ating tester, lagay lang natin sa diode sign. Dito. Diode. Ayan. So tumutunog siya. Dahil may continuity. So angat lang natin ang bagya. Ayan. So yung pula positive, yung black negative. O check natin yung reading. Dito. So kita ba yung reading? So ayan. Check natin. Dapat may reading. So ayos muna natin. Okay siya. So try natin dito. So may reading siya na 151. Okay, 151 yung kanya reading. So okay pa naman yung ating pulser. Sorry.
So, okay yung pulser. Balik na natin. Okay yung ating wiring. So, balik na rin natin. Pero bakit kaya walang linalabas na kuryente? So, balik na natin to. Ayan. Tapos dito sa yung green. So, ayan. Ito yung green, yung ground. So, gawin natin. Naka-positive pa rin naman tayo. So, kompleto naman siya. Okay, so ngayon ang gagawin natin, palitan natin ang socket ng kanyang CDI. Kasi napansin ko, maluwag na siya. Minsan pa nga nalalaglag yung CDI. So, yan pa rin yung kanyang CDI. Ngayon mas mahigpit. Kanina nalalaglag eh. Try natin ngayon dito sa kanyang ignition coil kung maglalabas na ng kuryente. Kasi may time na minsan meron, minsan wala. So, okay naman yung connection. Okay naman yung ating pulser. So, i-try natin. Same procedure pa rin. Naka-positive yung ating clip. Sundutin natin yung blue na may yellow. Check nga natin dito kung maglalabas na siya. So, yun mga padreng, quality. Ayan naglabas na siya ng kuryente. O, socket yung pinalitan natin dahil maluwag. Minsan meron, minsan wala. So, socket lang pala ang problema ng motor ni Padre. Excuse. So, ayan. Gumawa tayo ng panibagong wire. So, try na natin panda rin mga Padre. So, napansin ko sira yung kanyang throttle. Sira. Tanggal yung kable. Ito yung kable. So, lusot na muna natin. Sira na pala to. So, lusot ka na muna. So, ayan, nalusot ko na. Check natin. Okay. So, start natin. Ayan. Oops. Okay na mga padre. Napalabas na natin yung kuryente. Tumaandar na siya. Pero hindi po dyan nagtatapos yan mga padre. Kasi itong motor na Skygo na to, hindi ko alam kung 100 o 110. Bahala na kayo. So ngayon, dahil battery operated po yung kanyang CDI, so ang gawin natin, tanggalin natin yung positive ng battery. So dapat umandar siya o maglabas ng kuryente. So tanggalin ko muna yan. Tanggalin na muna natin to. Dapat aandar yan kasi pag hindi po umandar yan, may problema yung ating regulator or yung ating wiring ng regulator papunta sa ating positive ng battery tsaka accessories wire. So try natin panda rin nang hindi nakakabit yung ating battery natin. So yun, umandar po sa mga padre. Ibig sabihin good yung regulator. So mga padre, bali ang naging issue ng kanyang motor, etong socket ng kanyang CDI. So lumuwag na dito. So pinalitan natin. So dito yung naging issue. Mga padre, kung nagustuhan nyo yung ganitong video, pakitulungan po ako, paki-like, paki-share, paki-subscribe, pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.